Sa isla ng Kapul sa Northern Samar, naabutan naming ibinababa sa Pampang ang isang bangkay. Ibinyahe ng 2 oras pa uwi galing ospital sa bayan ng Katarman ang mga labi ni Lola Milagros Guardiano, 70 taong gulang. Itinakbo pa raw sa ospital sa Katarman si Lola Milagros ng kapatid nito na si Angela nang atakihin sa puso. Pero ang nakapagtataka, may ospital naman sa mismong isla ng Kapul. Hindi nga lang lubusang napakikinabangan. Pagdating sa bahay, lalong bumuhos ang emosyon ng mga kaanak ni Lola Milagros. May ospital naman kaso kulang lang sa gamot at saka wala silang laboratory daw. Kung wala dito, doon tatakbo rin sa Katarman or Tacloban, Calbayo. Pupuntahan ng Reporter's Notebook ang District Hospital sa isla ng Kapul. Bakit nga ba kailangan pang bumiyahe ng mga residente papunta sa bayan kung may ospital naman sa kanilang lugar? Malapit na tayo sa Kapul Island. Halos 1 oras yung biyahe mula Port Allen sa Northern Samar. Medyo malayo ang biyahe mula sa mga islang ito hanggang makarating sila ng mainland. Pero kahit na sila na yung pinaka-nangangailangan ng serbisyong medikal, lalo na ang layo ng biyahe para makarating sa ospital sa mainland, dito pa makikita yung mga proyekto na pang-serbisyong medikal na hindi natapos. Tulad halimbawa ng renovation ng District Hospital na hindi natapos or inabandona, pati na mga barangay health station. Nandito na tayo sa Kapul Island. 2 ang bibisitahin natin dito. Isa yung Kapul District Hospital at yung barangay health station. Pagdating sa Kapul District Hospital, ito ang bubungad. Wasak ang pader, hindi tapos, at inabandona ang ilang bahagi ng pagamutan. Dati raw napakaganda at napakalinis ng bahaging ito ng ospital. Pero ganito na itsura. Ito na yung kanilang operating room. Ganito iniwan ng construction company na gumawa nito. Maliban dito sa operating room, ito yung pinakamahalaga para sa mga residente dito sa Kapul Island, lalo na dun sa mga malapit ng mga anak. Dahil ito yung dati na nagagamit na delivery room at labor room. Dati nagagamit ito nung mga maselan ang pagbubuntis, kahit na yung mga walang pera, pero ganito iniwan. Kwento ng chief nurse ng ospital na si Maura Delia Manawag na 35 years nang nagtatrabaho rito, bagong renovate raw ang ospital bago ito sinimulang gibain ng kontraktor na nanalo sa bidding ng Department of Public Works and Highways o DPWH Northern Samar District 1. Nakakainis, hindi nila tinapos. Sabi namin, dapat pa isa-isa para kung matapos ang isa, yung isa naman na side, hindi lahat na gigibain. Tapos hindi naman ginawa. Sama ng loob mo, ma'am, sa nangyari? Lahat kami masamang loob. Bakit ganito na? Sinimulan yung sinasabi nilang renovation noong October 2017. Nagkaroon ng konting trabaho, giba. Tapos, inabandona na yung proyekto, nag-alisan na yung mga construction workers ng kalagitnaan ng December 2017. Simula nun ay wala nang bumalik para tapusin itong proyektong ito. Sa sobrang tagal
na nakatiwangwang itong proyektong ito, ganito na yung itsura ng isang bahagi nitong dapat ay ni-renovate. Tinubuan na ng puno. Malaking pahirap daw sa mga residente ng isla ang pagkasira at hindi pagtapos sa ilang bahagi ng ospital. Dahil sa ngayon, kailangan pa silang itawid sa bayan ng Katarman para doon ipagamot gaya ng ginawa kay Aling Milagros. Sa dokumentong ito na nakuha ng reporter's notebook mula sa DPWH Northern Samar District 1, taong 2017 nang maglaan ng 3,098,000 pesos para sa renovation ng Kapul District Hospital. July 2017 ang start date para sa renovation ng delivery room, labor room, operating room at iba pang bahagi ng Kapul District Hospital. Ang target completion date nito ay October 2017. Base sa dokumentong inilabas ng DPWH Northern Samar District 1 noong March 2018, 100% completed na raw ang renovation ng Kapul District Hospital. Sa isa pang dokumento, nakalagay na 1.57 million pesos ang na-disburse o nagastos sa pagsasaayos ng ospital. Gumastos sila sa paggiba. Kasi ito lang naman makikita nyo ito. Ayan lang naman ang inano nila. Na extension. Yan. Kasi sabi nga namin noon, bakit gigibain na naman bagong gawa pa lang naman yun, yung DR namin. Tapos hindi, kay papalakihin daw. Lumaki nga ang butas. Ang administrative officer ng Kapul District Hospital na si Romel Enesilio, nauna na palang natuklasang idineklarang 100% completed ang ospital sa isinagawang conference ng DPWH Region 8 noong nakaraang taon. 1 week siguro, bago yung meeting na yun, bago yung conference na yun, yung mga taga-region DOH, kinunan ito ng mga pictures, footages. Nabigla ako nung dineclare na 100% complete. Buti na lang, sabi ko, saan na yung mga taga-DOH region, yung architect at saka engineer ng DOH na pumunta sa Kapul District Hospital? Kung pwede ipakita natin yung pictures. Doon, nakita yung mga talahib, yung mga puno, na-jolt lahat ng mga tao. Ganun ba ang 100%? Sabi ko, is that 100%? Not even 30%. So yun, na-booking. Ano sabi ho ng taga-DPWH? Parang i-check nila sa field office nila. Kasi yun lang daw ang natanggap nila ng report na complete na. Hanggang ganun lang. Sabi ko, ironical, yung region, DOH Region 8, alam na nila na ganito ang nangyari. Kayo ang nasa mismong District 1, hindi nyo alam. Kayo ang nagsusupervise ng projects. Ano yung tumakbo sa isip ninyo? Something fishy. Siyempre, common sense naman kung ganyan ang nangyayari. Dahil nakatiwangwang at hindi pwedeng gamitin, ang mga masisela na pagbubuntis, karaniwan ay pinapapunta na, kailangan pang tumawid ng dagat mula dito sa Kapul Island para marating ang mga ospital na nasa Allen at Katarman. Ito ang pangamba ng 19 na taong gulang na si Chona na kabuwanan na ngayon. Dahil sa kanyang edad, high risk at maselan ang pagbubuntis ni Chona. Malaking gastos talaga pag pumunta ka pa sa Allen. Tapos sa Katarman dahil gastos pa. Pagkain mo pa tapos mga kailangan sa ospital. Dahil walang sapat na serbisyong ibinibigay ang malaking ospital, sa Rural Health Unit o RHU na nagpapacheck up si Chona. Pero maging ang RHU hindi raw angkop para sa mga may masiselang pagbubuntis, gaya niya. Supposedly, pag mga ganyan is hindi po siya dapat sa RHU setting because limitado po lang talaga kami. We just accept yung mga normal lang po talaga. Pag ganito po, mas prefer po namin is nasa hospital setting po siya because pag mga ganitong high risk, there are prone more on complications. So kung anything po na mangyayari, at least nasa hospital setting. Especially for this na sa amin na island po kami and hindi po nakukan po yung sa district hospital. So, ang nangyayari po is tinatawid pa namin yung mga patients namin papunta po doon sa Allen.
Ang labor at delivery room sa Kapul District Hospital na inaasahan ni Chona at ng iba pang buntis sa isla ngayon nakatenga at hindi na pakikinabangan. Ngayon pa lang nag-iipon na si Chona ng panggastos nila sa kanyang panganganak. Yung inipon ko na pera, 4,000. Gano'ng katagal mong inipon yan? 4 na buwan. Hindi to siguro kasya. Hindi ko alam kung kasya ba to or hindi. Nitong March 30, araw ng Sabado, 1 linggo nang lagpas sa kanyang due date para manganak si Chona. Kaya nagpasya na silang dalhin siya sa Northern Samar Provincial Hospital sa Katarman. Pero sa kasamaang palad, natuklasang nakapulupot ang umbilical cord ng bata sa kanyang leeg. Dahilan para isilang ang sanggol ni Chona na wala ng buhay. Sana naman ipatapos to. Na hindi yang sa papel lang na 100%. Sana actual, 100% talaga.